Tinawag na fake news ni Harry Roque ang pagkakaaresto kay Zaldico. Pero gihit ng PNP, totoong nahuli na ang dating kongresista. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Nananatili pa sa Immigration Detention Facility sa Prague, Czech Republic si Zaldico ayon sa DILG. Walang extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic, kaya hindi pa malinaw ang magiging proseso ng gobyerno para mapabalik siya sa bansa matapos maaresto dahil sa kakulangan ng travel documents. Pero ayon sa International Law Professor at San Sebastian Graduate School of Law Dean na si Atty. Rodel Taton, posibleng ipa-deport si Ko dahil naaresto siya sa paglabag sa immigration laws. Mas mabilis itong proseso na ito kasi nga ito ay administratibo lamang at hindi siya court-based na proseso. Kung walang extradition treaty, bilateral cooperation can really facilitate this deportation. Posible rin daw nakasuhan ng Czech Republic si Ko dahil sa illegal entry. Tumanggi munang magbigay ng komento ang legal counsel ni Zaldico. Ayon kay Atty. Ruy Rondain, wala pa silang kumpirmasyon na nakukuha kaugnay ng pagkakaaresto sa dating kongresista. Si dating presidential spokesperson Harry Roque nga, tinawag na fake news ang pagkakaaresto ni Zaldico. Wala raw Pilipinong nahuli sa Prague ng mga oras na yon. Mali raw ang pinakalat ni Pangulong Marcos. Pero mismong si PNP Chief General Jose Melencio Nartates, kinumpirma na ang pagkakaaresto kay Ko. Base raw yan sa mga natanggap nilang impormasyon galing sa official channels. Hinahanda na rin daw ng PNP ang mga kailangan sa diplomatikong proseso para sa pagpapauwi kay Ko. Ang National Bureau of Investigation o NBI naman, nakaantabay na ring tumulong sakaling mailipat sa kustodiya ng Pilipinas ang dating kongresista. Will there's a wait for the direction of the higher authorities? In this case, this will be DOJ, the Department of Foreign Affairs, and other agencies that will be tasked by the President too. Kung ano yung maging tasking sa amin ng DOJ or ng higher authorities, ang NBI naman will be always ready to respond to the call of duty. Si Ko ay kabilang sa mga sinampahan ng kasong graft at malversation sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y 289 million pesos substandard na road dike project sa Oriental Mindoro. Ang naturang proyekto ay kinontrata sa Sunwest Incorporated na pagmamay-ari mismo ni Ko. Walang piyansa ang kasong malversation na isinampa ng Ombudsman kay Ko at gumugulong na ang pagdinig nito sa Sandigan Bayan 6th Division. Dati na niyang itinanggi ang mga paratang sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.